Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Arestado ang isang lalaki matapos ang isang mauling incident na naganap sa Urban Deca Homes, Barangay Banilad, Mandaue City, bandang alas 11:45 ng umaga noong Enero 5 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng pulisya, isang concerned citizen ang tumawag sa himpilan kaugnay sa umano'y pananakit. Agad namang rumesponde ang Duty Women and Children Protection Desk kasama ang mga arresting officers sa lugar. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang sospek na nauwi sa pisikal na pananakit. Napag-alaman din na bago pa ang insidente ay ilang beses nang sinakta ng sospek ang biktima bunsod ng matinding selos. Kinilala ni Police Major Mark Mamak Navales, Station Commander ng Police Station 4 Mandaue City Police Office, ang biktima na si Tracy, 30 taong gulang at ang sospek na si Dave, 26 na taong gulang, kasulukuyang nanunuluyan sa isang hotel sa Cebu City at Tubong, Surigao City. Ayon sa pulisya, tumanggi umanong sumama ang biktima sa sospek patungo sa hotel nito, dahilan upang magalit ang sospek at pisikal na saktan ang biktima. Sa isinagawang operasyon, nasamsam sa kanyang pag-iingat ang isang caliber 22 na baril na may 3 bala, isang itim na pouch at 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 70 grams at halagang 476,000 pesos. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon ng mga kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy na hinihikayat ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan at agad mag-ulat ng anumang insidente ng karahasan at iligal na gawain upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Hawak na ng kapulisan ng Poro ang top 1 most wanted person provincial level na may kasong statutory rape matapos itong maaresto sa Barangay Eastern Poblacion, Poro, Cebu noong 5 ng Enero ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Elmer G. Opsima, officer in charge ng Poro Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Bernie, 37 anyos, na residente ng Barangay Kagkagan, Poro, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 4:30 ng hapon nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape.
na inisyu ni Honorable Angeline T. Shilo Bascon, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 9, Danao City, Cebu. Ang nasabing kaso ay walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Poro MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. The Poro Municipal Police Station, under the leadership of yours truly, Police Captain Elmer Ginoo Oxima, officer in charge, successfully arrested the top one most wanted person, provincial level, for statutory rape. This is proof that we are truly serving the people. Who commit offenses must be arrested to keep the community safe, especially our youth, and to uphold peace in our town para sa pagunlad sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florami Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dumalo si Police Brigadier General Dindo Arreyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, sa seremonya ng turnover ng iba't ibang information and communication technology equipment na isinagawa sa Camp Brigadier General Oscar F. Florendo, Parian, lungsod ng San Fernando, La Union. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang 125 printer, 125 scanjet scanner, 89 biometric fingerprint scanner, 89 webcam, 89 tripod, at 82 USB SSD storage device na opisyal ay pinagkaloob sa 4 na Police Provincial Office at sa Dagupan City Police Office na nasa ilalim ng Police Regional Office 1. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PRO1 na mapahusay ang kakayang operasyonal ng mga unit ito at mapaigting ang kausayan sa gawaing administratibo at investigasyon sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Dumalo rin sa nasabing seremonya ang mga kasapi ng Command Group, our staff at iba pang tauhan ng Police Regional Office 1. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Dalawang individual ang naaresto ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Tugigraw Component City Police Station sa isinagawang bypass operation noong ika-4 ng Enero nito lamang taon sa kabaan ng Maharlika Highway, Barangay Pengeruyo, Tugigraw City, Cagayan. Matagumpay ang operasyon dahil naaresto sina alias Popoy, 18 taong gulang binata, estudyante, at alias Vince, 38 taong gulang may asawa, isang welder, pawang naninirahan sa nabanggit na lungsod. Ang mga suspek ay naaresto matapos mahuling nagbebenta ng illegal na droga sa isang operatiba na nagpanggap na posture buyer. Nasamsam mula sa dalawa ang 2 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may tinatayang bigat na 3 gramo at parehong kontrabando na nasa 50 gramo. Bypass money, isang cellphone, isang pouch, 3 assorted keys, isang unit ng motorsiklo na ginagamit sa transaksyon. Tinatayang nagkakahalaga ng 360 at 400,000 piso batay sa standard drug price ang nakuhang hininalang shabu na may bigat na nasa 53 gramo. Isinagawang inventaryo sa mga nasamsam na ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng mga suspek at sinaksihan ng 2 halal na opisyal sa lugar kasama ang kinatawan ng National Prosecution Service. Ang mga suspek mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o Republic Act 9165. Patuloy ang ganitong operasyon ng pambansang hanay ng pulisya upang masupil ang mga individual na lumalabag sa batas para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Buong bilang at nasa pinakamataas na antas ng kahandaan ang mga tauhan ng Pro-5 matapos magsagawa ng accounting of personnel ang Regional Headquarters at Regional Mobile Force Battalion 5 nitong January 7, 2026 sa Tagapagpatupad Building, Camp Brigadier General Simeon A. O. Legazpi City.
isinagawang aktibidad upang masuri ang kakayahan ng hanay ng pulisya sa aspeto ng manpower availability, operational readiness at deployment capability kaugnay ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon na kasalukuyang nasa Alert Level 3. Sa nasabing aktibidad, tiniyak na lahat ng tauhan ay naroon at handa sa anumang posibleng deployment. Sila ay binigyan ng malinaw na briefing hinggil sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad at formal na nilagay sa heightened alert status. Nakahanda ang Pro 5 na magbigay ng agarang suporta sa mga operasyong may kinalaman sa evacuation, seguridad, traffic management, humanitarian assistance at iba pang disaster efforts sakaling lumala pa ang sitwasyon ng bulkan. Bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda, nagsagawa si Police Colonel Wilson A. Santos D6, DRDO ng Pro 5 ng inspeksyon sa Regional Headquarters kahapon January 6, 2026. Layunin ng inspeksyon na suriin ang kakayahang logistikal at ang kahandaan ng mga deployable personnel sa rehiyon. Tiniyak sa pag-usuri ng mga tauhan, kagamitan at logistical support ay ganap na handang tumulong sa LGU sa disaster response, emergency operations at ligtas na paglikas ng mga residente sa mga apektadong lugar. Samantala, nagsagawa rin ng inventory at showdown inspection si Police Colonel Leto A. Andaya, Acting Chief of the Regional Staff ng Pro 5 kahapon January 6, 2026 sa Pro 5 Grandstand Annex. Sinuri ang kondisyon at kahandaan ng mga sasakyan, emergency response equipment, communication tools at iba pang mahalagang supply upang matiyak na ang mga ito ay nasa maayos na kalagayan at handa para sa agarang deployment. Sa naturang inspeksyon, personal na inassess ni Police Colonel Andaya ang availability at functionality ng mga kagamitan at tigbigay ng mga rekomendasyon para sa mga epesyenteng alokasyon at mabilis na deployment ng resources. Binigyan din niya ng kalagahan ng tuloy-tuloy na monitoring at preparedness lalo sa panahon ng mataas-antas ng banta mula sa aktibidad ng bulkan. Tiniyak ng Pro 5 sa publiko na ang lahat ng kinakailangang paghahanda ay sinasagawa na upang epektibong tumugon sa anumang posibleng paglala ng sitwasyon kaugnay ng Bulkang Mayon. Patuloy ang kanilang pagkipagtulungan sa mga lokal otoridad at komunidad upang mapangalagaan ang buhay, mapanatili ang kaayusan at makipagbigay ng napapanahong tulong sa panahon ito ng heightened volcanic activity. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Topilo Dundino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Mahigit 320 gramo ng hihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya mula sa dalawang individual na itinuturing na high-value individuals sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Tanza, Bonifacio, Iloilo City, dito lamang 5 ng Enero, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Tangtang, 48 taong gulang, walang trabaho, at residente ng Iloilo City na dati nang nahatulan sa kasong robbery, at si alias Bebe, 30 taong gulang, dalaga, at residente ng Zaraga, Iloilo, na may nauna ng hatol sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Nakumpiska mula sa kanilang pag-iingat ang 9 na piraso ng heat seal transparent plastic sachet at 4 na knot-tied transparent plastic bags na naglalaman ng puting malak kristal na substansya na hinihinarang shabu, bypass money at mark money at iba pang non-drug paraphernalia at iba pang non-drug items. Kasalukuyan sa kusdiya ng pulisya ang mga suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9965 ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6, katuwang ang Regional Intelligence Division 6, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 6, at Iloilo City Police Station 7. Patuloy na pinaigting ng Police Regional Office 6 ang kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng pangako ng Philippine National Police na tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan at panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako niyang PNN Correspondent, Patrolwoman Nanette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang matibay na paninindigan laban sa iligal na droga matapos maaresto ang isang dating preso sa isang matagumpay na bypass operation sa Deca Home Subdivision, Pavia, Iloilo
Nito lamang ika-6 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Rafi, isang residente ng Banate at kabilang sa regional target list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Siya rin ay mister ng isang barangay official. Patunay na walang pinipiling posisyon o koneksyon ang batas pagdating sa kampanya kontra iligal na droga. Sa operasyon, nasamsam mula sa suspect ang pinaghihinalaang shabu na may kabuuang halaga na tinatayang 748,000 piso. Ang bypass operation ay isinagawa ng Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 sa pangunguna ni Police Lieutenant Oliver Gesta, Team Leader, at Police Lieutenant Marlon Ibo sa ilalim ng supervisyon ni Police Colonel Rizalde Caballero, Commanding Officer ng unit. Ang operasyon ay naglalayong supuin ang iligal na droga bilang ugat ng kriminalidad, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad, protektahan ang kabataan at mga pamilya mula sa masamang epekto ng droga, at palakasin ang tiwala ng publiko sa kakayahan at integridad ng kapulisan. Sa ilalim ng malinaw na direksyon ng pambansang pamunuan, nananatiling buo ang layunin ng PNP, isang ligtas, maayos at drug-free na komunidad para sa bawat Pilipino. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.